ating Biblia, King James Bible, sa book of Matthew chapter 25 verse 21. Sinasabi po sa book of Matthew chapter 25 verse 21, His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Let's pray. Lord, thank you for this day. Lord, sana po kayo po ang may taas po, Lord, at ang iyong salita, Lord. And just a mouthpiece, Lord. Sana po, Lord, ang iyong salita ang siyang magpabago sa kanilang buhay. Magpabago sa aming buhay, Lord. And sana, Lord, Lord, touch their heart, Lord. Sana magbago po ang kanilang mga buhay-buhay, Lord. In Jesus' name pray, Amen. Let's give emphasis in the word, thou good and faithful servant. Dahil sinasabi po dito, this is a reference sa darating po nating judgment seat of Christ. Naharap po ang bawat isa sa atin sa Panginoon. Pero meron po tayong isang katanungan sa bawat isa po sa ating lahat. Anong pagkakaiba mo sa demonyo? Because a Christian and the devil has similarities. The devil, he knows God, he knows that there is God, but he's disobedient. He's disobedient. He rebelled to God. E ganun rin po ang mga ilang Kristiyano sa atin. Ang ilang Kristiyano po sa atin, lalo na ang mga kabataan, nagiging disobedient sa ating Panginoon. Hindi po nila sinusunod ang Panginoon. Sabi po dito, the good and faithful servant. Servant. God is not looking for a professional. God is not looking for a president. He's looking for a servant. And God is not choosing the able. He is making someone able. He's looking for the willing. Sabi nga, ang hinahanap po ng Panginoon ay kung sino ang available. Sino po ang willing na magbigay ng kanyang buhay. Yun po ang reason kung bakit po tayo napunta sa camp na to give our life to our Lord Jesus Christ. And God is a spirit. We should work, we should serve Him, and we should worship Him in spirit and in truth. Hindi po sa ating katawan lamang, hindi po sa ating flesh, because this flesh is weak, this flesh is sinful. We should worship Him in spirit. The Bible says in 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves whether you be in the faith. Our first point is the pretenders. Dahil may ilan pong Kristiyano sa atin na mapagkunwari. Akala natin totoo sila sa kanilang pagkatao, sa appearance po nila, pero deep inside, sila'y nabubulok. In Titus chapter 1 verse 16, dalhin po natin ang ating book sa Titus chapter 1 verse 16, sinasabi po ng Bible po dito, they profess that they know God, but in works they deny Him. Sabi po ng Bible, having a form of godliness, but denying the power thereof. There are some Christians na religious po sila. They're not true spirituality. Nakikita po natin sila, we have served them, nasa ministry, pero ang totoo, ang kanilang isip, ang kanilang puso lumilipad. Nasa ibang bagay. Nagpe-pretend po sila, nagkukunwari po sila. Let your life match your testimony, don't lie. Our second point is the backsliders. In Proverbs chapter 14 verse 14, punta po tayo sa Proverbs chapter 14 verse 14. Sabi po ng Bible po dito, the backslider in heart shall be filled with his own ways. May mga sariling tunguin po ang bawat isa sa atin. At minsan ito'y salunga sa Diyos. Sila minsan sinusunod nila ang kanilang nararamdaman, heart. Kaya nga po sabi po dito, feelings, heart. Minsan kaya po sinasabi po ng Bible, there is an intents of the heart. Minsan sinusunod nila ang tunguin ng kanilang nararamdaman kaysa sinasabi ng Bible. Facts, faith, and over feelings. Mga kaibigan, sundin po natin ang sinasabi ng Biblia. The backsliders follow their own will, the will of God. Punta na po tayo sa ating third point, the men pleasers. Pumunta ka ba sa camp nito para hanapin nga ang tinatawag po natin mga target lock? Pumunta ka ba dito para i-please ang iyong mga pastors? Pumunta ba ka ba dito para hanapin ang crush mo? Mga kaibigan, pumunta po tayo dito para i-worship ang Panginoong Kristo. Para ma-revive. Yun po ang reason kung bakit po tayo nandito. Galatians chapter 1 verse 10. In the book of Galatians chapter 1 verse 10, punta po tayo Galatians chapter 1 verse 10. Sinasabi po ng Biblia, for do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I please men, I should not be the servant of Christ. Are you a true servant of Christ? Do you please your pastor, crush, or someone? Please God, mga kaibigan, unahin po natin ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God. They seek the opinions of others.
They're also called the attention seekers, na mas inuuna pa nila ang mga sinasabi ng iba kaysa sinasabi ng Biblia, sa sinasabi ng Diyos. Punta po tayo sa ating fourth point, the world seekers. Those are the people na mas lanligtas na sila, pero inuuna pa nila ang mga bagay ng mga mundo. Mas binibigyan nila ng oras sa mga bagay ng mga mundo. In 1 John chapter 2 verse 15, sabi po doon, love not the world, neither the things that are in the world. Because kapag minahal mo ang mundo, sabi po ng Biblia, kalaban ka ng Diyos. There is an enmity between you and God. Mga kaibigan, they want pleasure from the world, which is temporary, rather than joy in serving Jesus. Temporary success or eternal reward. Sabi nga po dito, obtain your crown. And in order to obtain the crown, we need to deny our flesh. We need to deny, to separate from the world. Mga kaibigan, kailangan lang po natin na yan, Diyos. Habang namamalakad po tayo sa mundong ito, we're just a pilgrims in this journey. Ang kailangan lang po natin na ng Diyos. In Luke chapter 9 verse 23, we need to kill or deny ourselves. We need to take up His cross daily and follow Him. Amen. Suffering and persecution is a sign na you are a true Christian. Ngayon mga kaibigan, ikaw ba ay nasa comfortable mong kinalalagyan? Huwag ka lang laging nandyan mga kaibigan. And in 2 Timothy chapter 4 verse 7, Paul said, He finished His course. Natapos po niya. Sana po maging katulad po tayo ni Paul na ang kanyang ginawa, natapos po siya sa kanyang race. Are you ready for His coming? Or just waiting? Magkaiba po yun. Because as time goes by, every second, rapture and the judgment will be very near. Amen. To God be all the glory. Mga kaibigan, ang kada segundo po na nandito mga kaibigan, napakalapit na po ng pagdating ng ating Panginoon. Amen. Be ready. Amen. God bless you. Amen. Salamat po, Purple Team. Next po tayo. I think